pagkahatag nila sa katiliman. Mga taong naulipon sa kasalanan na daos sa kamumaon, sa ilang panagway tanahon daw nagmalipayon, apan sulod sa dukhan na masulubon. Kristohanong pagpakabana, hatagi mo bili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus na manluluwas na matagpitik sa pusan. May taong nasakit na buhi nakamsan, asa siya paingon at unabay kasiguruhan, umaling kinabuhi sa kalimutan. Kristohanong pagpakabana, hatagi mo pili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus na manluluwas na. Silutan na tungo sa pagpadayon sa pagkasala. Kunyari ay ang hinungdan, wala sila masuilan, ang buwangan sa Diyos kinsay panilan. Kristohanong pagpakabana, hatagi mo pili ang imong nadungog nakita. Dili ba nagkinahanglan man sila kang Jesus na manluluwas na. Okay, mga kapuso o kapamilya, maayong palis sa tanan. Karon ato daw sab nga padayon ang atong pagpakabana. So sa atong pagpakabana, ato sang shout out anay ta. Mag-ampo sa tauna, no? Mag-ampo sa ta para diri-diretso na dayon ta sa atong pagpaambit sa atong pagpakabana.
Yes. Yeah. Atong ipadayon ang atong pagpaambit, no, para atong masubaybayan atong natakaron sa pagpaambit sa political aspects. Sanglit ang atong pagpakabana, binasimang kini sa gagmay simbahanong Katilingbano sa GSK nato sa Basic Ecclesial Community. Then naglangkob kini sa unom ka aspito, no, kay gusto ta balik kini siya ang total human and Christian development, no. Ang atong pagpalambo kinatibuk-an, no, tawhanon o Kristohanon kakalambuan kay nganuman kay kitang tanang tao kumpuso man ta sa lawas o kalag matod pa sa Genesis 1:2-7, no. Atong balikon nga ang atong Ginoo sa pagbuhat niya og tawo gigakuha siya og yuta, no. Kuha siya og yuta niya yang gipormang tawo. Katong yuta nga yang giporma wala pa toy kinabuhi. Pati siya kinabuhi. Unya aron makabaton og kinabuhi ang tawo, iyang gihuipan ang lungag, no, ang buho sa ilong sa tawo. And then nung gihuipan niya o yung inihipan niya yung butas ng ilong na ginawa niya, no, ng tao. So nagkaroon ng buhay. So, yun, no. So kaya ang tao composed of two, no, isang yung lupa na pinorma niya tapos hinipan niya ng kanyang banal na espiritu, saglit ang Panginoon banal man. Kaya ang tao composed of two, no, element, yung lupa at saka espiritu. Hindi magkaroon ng buhay ang tao kung hindi niya tayo hinihipan, no? Hindi tayo hinipan ng makabuhay na espiritu ng Panginoon. So batod pa sa Genesis 2:7, no. Kaya sa Basic Ecclesial Community, ito yung total human and Christian development. So nung nakaraan, nung last year, nung buwan ng October, November, na-discuss natin yung spiritual aspects, no. Tapos pumasok tayo sa political aspects. Ngayon, nasa political aspects tayo, hindi pa rin tayo tapos sa political aspects. Sanglit, mayroon tayong 6 na aspito na madidiscuss dito sa total human and Christian development, no, para mapalambo natin yung ating pagkatao, no, kasi kay total nga no, yung pangkinatibukan, no, pangkalahatan development, no, sa pagkatao natin. Yung una yung spiritual aspects, the political aspects, lalo na ngayon na medyo hindi magkakaintindihan yung nasa mga leader natin, no. Yan ang ipagdasal natin, no. Tapos the economic aspects, hindi nawawala yan kasi yan nga yung gusto baguhin yung yung karon ng charter change sa ating batas, so, sa ating konstitusyon, para baguhin daw yung sistema ng ating pananalapi o yung sa economic, no, sa ekonomiya, no. Tapos yung cultural aspects, tapos social aspects, yung pang-anim, the environmental aspects. Ito yung importante masyado dahil nagkakaroon tayo ng tawag nito yung climate change or global warming, no, dahil sa nasisira ng ating kalikasan. So yun yung 6 na aspito na dinidiscuss natin. So sa ngayon, andito tayo sa
nandito tayo sa political aspects din. Sa political aspects, hindi pa rin tayo tapos. Political aspects din. Di pa tayo tapos sa political aspects. Discuss na rin natin sa political aspects yung mga klaseng mga gobyerno, no, magmula sa theocratic form of government na pinamumunuan ng ating Panginoon, no, si Adan at saka si Eva. So namuno doon ang ating Panginoon. No? In fact, ang Panginoon ang nagbigay ng kautusan kay Adan at kay Eva. No? Tapos sumunod naman yung monocratic form of government, no, yung pamalaan o pamumuno na pinamumunuan ng isang tao, no, di monocracy, no, yung sa Bible mababasa natin yan sa mga hari, no, yan sa mga hari. Tapos ang sumunod naman doon yung autocratic form of government. The autocratic form of government, ito yung pinamumunuan ng mga tinitingala na tao sa lipunan, no? Yun, no? Sa autocratic form of government, nalamatan natin doon na dalawa lang klase ng tao sa lipunan, yung tinitingala, no? At saka yung tinatawag na yung mga timawa, no? Yung mahihirap, yung halangdon ra at saka timawa ang tao doon. Saka yung mga tinitingalang tao, yun na rin yung pwedeng mamuno sa lipunan sa autocratic form government. Yung mga mahihirap, nasa baba, yung mga mahirap, hindi pwede mamuno. Kaya 300 years BC, yun, lumutang yung democratic form of government. Isa mambabata sa autocratic form of government, no, na siguro nagyahan sa banal na espiritu upang sa ganun ay maka-create siya ng democratic form of government, saan sabi nga yung demo daw nahati sa democratic form, nahati sa dalawa, no, nahati sa dalawang salita. Yung demo, yun yung tao, at saka yung kratin, yun yung gobyerno, no? So, yung gobyerno na ginawa ng tao para sa tao at para sa mga tao. No? Patas, no, dito sa demokrasya. Kaya nga medyo magulo itong demokrasya, napapansin natin ngayon, kasi patas kasi, no, lahat, lalo na kung hindi mo ma-implement ng tama yung democracy, so maging bias din, no? Kasi presidential form at saka tawag dito, yung ang demokrasy kasi mayroon tayong natawag na presidential form of government at saka yung isa. So yun yung pwedeng maging bias ang demokrasya. Kaya minsan sinasabi ng iba na tawag nito, ang batas para lang sa mayaman. Kasi makikita din naman natin na marami din talaga na nawawalan ng hustisya. Kaya nga meron tayong yung panglima na aspeto, the social justice, no? Yung dinidiscuss na rin natin yan, kung paano natin malunasan yung yung nawalan ng hustisya. No? Meron tayong kandiyan na masusulban natin yan. Basta tayo yung magpakabana. Ito nga yung kaya tayo magpakabana yung programa natin kasi dapat tayo lalo na sa Diocese Tagbilaran, shout out kay Bishop Abet na sa ngayon isa sa talagang ibinaba na programa yung Gagmayng Simbahan ng Katilingban, no, yung BEC, no. Kaya sa mga parokya ngayon, lalo na sa parokya sa Tabuan na pinangunahan ng ating pura-paroko na si Reverend Father Richard Pungasi, so talagang in-implement yung basic ecclesial community sa down to the clusters, no? So yung mga cluster, yun yung inuumpisa natin na pinapatupad para sa ganun magpakaban na tanan, no, gikan sa atong kaluwasan, sa atong pamulitika, sa atong ekonomiya, sa atong kultura na di mawala,
din sa atong hustisya nga mapatunhay ang tinuod nga hustisya, no, kay daghan ng nawad-an og hustisya tungod kay walay pagpakabana, no. And then kaning atong environmental aspects, no, na pinamunuan din sa ating mahal nga obispo sa Tagbilaran, si Bishop Alberto Uy, na talagang kuan siya sa sa kinaiyahan, no, pagtatanim ng mga kakahuyan. So diyan nga sa atin pagka binyag, binibigyan ng kahoy yung magpabinyag para sa ganon may magtanim ng kahoy kasabay ng paglaki ng bata, no? Mayroon siyang kakambal kahoy para sa ganon at least kung magiba man ang ating kinaiyahan, ng ating kapaligiran, so baka makarecover pa rin tayo, no, dahil sa pagpakabana natin sa pagtatanim ng mga kahoy. So sa pagpapatuloy natin, siguro mag-shout out muna tayo sa ating obispo dyan sa Diocese Tagbilaran, si Bishop Abet Uy, sa ating paraparoko dyan sa ating parokya sa ni San Isidro Labrador sa Tabuan, si Reverend Father Richard D. Pungasi, at shout out din sa ating mga kasundaluhan. Isa kasi sa diskusyon natin ngayon, yung kaguluhan nangyari sa ating sistema sa ating gobyerno, no, kasi sa ating gobyernong demokrasya mayroon ding gustong gumiba na gustong pumalit na gobyerno itong komunista. At itong komunista, alam natin na ito wala talagang paniniwala sa Panginoon, no. So naman talaga yan, no? Kasi sabi nga nila, maraming nagsasabi, even yung mga aktivista, na hindi sila naniniwala na yung komunista ay walang paniniwala sa Panginoon. Kasi, di ba, mayroon naman talagang punto din kasi mayroon naman kasing partisipasyon ng simbahan ng mga pari natin, no? So, alang sa kalaman ng lahat, no, mayroon tayong mga pari na nagrebelde. So, pumasok sa komunistang grupo. Ibig sabihin, kaya yung iba, ayaw nila maniwala na komunista, hindi naniniwala sa Panginoon. But that is an ideology, no, na walang paniniwala. Pero pagtao, para sa akin, opinion ko lang to, na pagtao parang may maniniwala talaga yan sa Panginoon. Pero dahil sa prinsipyo na pinaglalaban nila, yun sasabihin na walang Panginoon. No? Pero yan talaga ang turo din, no, na hindi sila naniniwala sa Panginoon. Kasi ang founder kasi ng komunismo ay si Karl Marx. Si Karl Marx si atheist, no? Wala siyang paniwala. Kahit na siya anak na isang katikista, pero lumaki siya na walang paniwala. Nung maliit pa siya, may paniwala. Pero sa nakita niya dahil sa kurso niyang political science, pulsay, so hindi pagkapantay-pantay ng tao, no? Kasi 70% nga naghihirap. Kaya doon niya nasabi na walang Panginoon. Kasi kung God is love, no, kung ang Panginoon ay pag-ibig, dapat ginawa ng Panginoon na pantay-pantay ang kalagayan ng tao. Pero hindi, may 70% mas maraming naghihirap. Kaya sabi ni Karl Marx sa kanyang mga teorya, gumawa siya mga libro, tapos marami ang naakit sa kanyang libro kasi maganda man talaga, lalo na kung mahirap ka tapos magkaroon ng patay-pantay. Siyempre, kakanain mo yun kahit sino. Pero pagkatao, yun na nga, dito sa mundo, hindi marirealize yung communism, yung pagkapantay-pantay. Bakit? Pagkatao ang mamuno, sigurado hindi matupad yung pagkapantay-pantay kasi greedy itong tayong mga tao, mga hakugtay, no? So kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang lamangan. So hindi pwedeng maging common, magiging pagkapantay-pantay. Kasi ang tunay na communism, no, kung magbabasa tayo sa banal na aklat dito sa Biblia, makikita natin ang tunay na komunista
dito sa last chapter ng Revelation, no, sa pinadayag, sa gipadayag dito sa chapter 20, 21, 22. The last chapter sa Biblia, sa katapusang libro sa Biblia ang gipadayag. Nandyan yun, no, ang komunista, mababasa natin dyan pagkapantay-pantay. No, pagka the last judgment, pagka gihukman na ng Panginoon ang sanlibutan, tapos yung unang na mabuhay, kasi may dalawang pagkabuhay according dito no. Yung unang mabuhay, yun yung maging sacerdote ng Panginoon, no. Tapos yung pangalawang mabuhay, yun din ang sacerdote ni Satanas. So yun lang yun, no. Tapos yung unang mabuhay na maging sacerdote ng Panginoon, yun yung magiging pantay-pantay, no. Ubos sa pagdumala ng nating karniro, no, pagdadala ng nating karniro. Yun yung real communism. So, ibig sabihin, doon na sa kabilang buhay, no, matutupad yung tunay na komunista, no, sa pamumuno ng nating karniro. So, doon talaga. Pero dito sa mundo, hindi yan matutupad. But, dito, inumpisahan na, no, sa socialism. So, ito. So, kaya nga, ito, nandito pa rin tayo sa discussion sa feminism dito sa mundo, no, na pinamumunuan ni Karl Marx, tapos sa China si Mao Zedong, tapos dito naman sa atin si Juma Sison, no. Tapos yung malakas na feminism na dala-dala itong kay Juma Sison, kasi itong kay Juma Sison, ito yung composed of Marxism, Leninism at saka Mao Zedong Tooth. Tapos in-implement dito ni Jose Mara Sison, late Jose Mara Sison, namatay na. Tapos ngayon, pinalitan siya nga naman ngayon, dating pari, ito si Father Halanduni, Luis Halanduni. Dating pari ito na nakapag-asawa din sa aktivistang Madre na si Sister Estela Ledesma, no, taga Bacolod, no. Taga Bacolod, taga Bago City sila. Tapos isang Madre at isang pari ito. So, hindi lingid sa kalaman ng lahat na may mga pari talaga. Kaya nga sinasabi nila na yung iba hindi naniniwala na walang Panginoon, hindi naniniwala ng Panginoon ang mga komunista. Naniniwala daw. Usually, oo. But kung titingnan natin yung pinapairal na ideolohiya, no, walang Panginoon. Kasi pag may Panginoon, nagkakaroon ng awa na kasi God is love. So, hindi mapupustro yung kanilang layunin, no? Kasi godless, loveless yung kanilang layunin. Pag ayaw ka sumunod, patayin ka, patay lahat, no? So, kaya dito sa kasi siyempre nakapaglingkod tayo ng 36 na taon sa service sa Philippine Army, tapos tayo pa yung frontliner doon sa mga infested area sa insurgency, no? So nalaman din natin galing sa ating mga kababayan na mga apektado na ganun, no? Ganun ang kanilang mga gawain, no? Walang Diyos, no? Hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga ito, sa pagpatuloy natin, nakaraan na-discuss natin yung naipakita natin yung tawag nito, yung kung paano ni-recruit, no? Mayroon tayong pinakita pag-recruit ng kabataan, no? Kabataan, yung mga universities na pinakita natin nung nakaraan, tapos pati yung sa lumad, no? Sa lumad. Kasi ang target nila yung pinaliwanag natin, 'di ba? Yung sinabi ko na yung out of school youth na kabataan through Kadina, tapos yung school youth naman yung nasa paralan through League of Filipino Student, yung underground na kabataan makabayan. Kaya nga mayroong mga madre at saka pari na mga aktivista, tapos yung iba nagrebelde talaga, lumaban para itapol down ng ating gobyernong demokrasya. Gusto nila magkomunista kasi nga yung mga pari na naging rebelde, naging NPA, katulad nung sila mamaya babanggit din ito ni
ng ang ipapalabas ko ngayon, isang madre. Isang madre si Maria Rowena Napungahan, no? Isang madre noong 1994, tapos na-recruit sa kabila, nagsusuporta sila sa NPA. Tapos ito rin ay kasi parang linlangan dito, no? Nalinlang din sila sa NPA. Tapos isa ring madre superiora nila yung nagli-lead sa kanila para sumuporta sa NPA. Ito labaw na kasi hindi mo nakuhanan ng kuan ito ng testimonya ito si Sister Jan Dumaog, isang madre superiora, no. Ito yung superiora nila ni Maria Rowena Napungahan. So ngayon, kaya nga inisa-isa natin yung mga sektor na pinasok talaga ng armadong grupo o ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at saka National Democratic Front, no. Ito. So alam natin na yung NDF ay pinasok nila lahat. Si Juma Sison din ang nagbulgar, no. Yung kabataan, estudyante, yung magsasaka, mangingisda, mga laborer, no, manggagawa, no. Simbahan. Ngayon nakapokus pa tayo sa simbahan. At nung nakaraan, eskwelahan naman yun, yung recruitment ng kabataan. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo na isang video clip na isang madre naman, no, na makapakinggan naman natin. Okay? Ito na siya. Pakinggan natin. Before pa, shout out muna tayo, no, sa ating mga taga-subaybay. Ito si shout out kay Evangeline Morales sa Tubungon na nanonood sa atin ngayon. At si Jomar watching. Si Jikil Bakur sa Hagna watching. Tapos si Joseph Alan Hamero watching. Shout out sa iyo, brother. Lilia Doctolero. Mads, kumusta? Shout out sa inyo diya sa Maramag. No? Sa Maramag ni. Sa Maramag, shout out sa taga Maramag, sa mga kasundaluhan. Sa ating kumari natin, si Mads Lilia Doctolero. Sana nasa mapayapang lugar na si Pare Doktor, no? Okay, ito paparinig ko na sa inyo para mapakinggan nyo. Okay. Ni Maria Rowena Napungahan. Taga Davao City talaga ako. Isa akong Davao City, no? kapit ng mga madre noong 1994. Na-assign ako sa San Luis, Agusan del Sur. Doon ko nakilala yung aking mga dating kasama na madre na isa pala sila sa mga sumusuporta sa mga NPA. At doon din ako, doon ko rin nakilala yung mga NPA na sinusuportahan namin. Kasi yung mga taong yung kasi, una nila nabibiktima yung mga lumad o yung mga nitibo na nasa bundok. Yung mga hindi naaabot ng ating gobyerno, na kami lang ang tanging nakakapunta. So, yun ang madaling makuha pala ng NPA. So, sa aking 2 taon o 3 taon na pagtira sa Agusan, bilang isang madre at bilang taga-suporta na rin ng NPA, malaking bagay na rin yun. Kasi doon ko rin nakita kung anong klase pala yung gobyerno nila at gobyerno natin. Nakita ko yung pagkakaiba ng gobyerno natin at gobyerno nila. So anong dahilan naman at nakumbinsi ka niya na maging kasapi yung natatpan ng mga madre na sumusuporta sa... Okay, kunin mo natin, no. Mayroong nagtatanong dito, no. Mayroong nagtatanong kaya lang medyo mahina yung audio nung nagtatanong, no. Kaya ang pakinggan na lang natin siguro yung sinasabi ng madre. Okay, patuloy natin. Ano naman ang
paano ka nila makumbinsi at anong tulak sa'yo para sundin din yung gusto nilang nangyari? Kasi sa nakikita ko talaga noon, hindi naman kasi naabot ng programa ng gobyerno yung lugar na napupuntahan ko sa San Luis. Siguro mga 36 kilometers away from the poblasyon. Kulang sila sa edukasyon, kulang sa pagkain. Ang isa talagang malaking impact doon is yung sa mga kabataan na wala silang nalalaman kundi yung kung ano tinuturo ng NPA. Yun lang talaga ang natututunan nila. Tsaka ang isang ano pa doon is yung change. Kasi sabi ng NPA, ang turo kasi ng mga NPA sa kanila na sila ang makapagbago ng sistema ng lipunan natin. Sa kanila yung totoong gobyerno kasi sila yung tumitingin sa mga maliliit. Napapabayaan sila ng gobyerno. So sila, ang kanilang organisasyon lang daw ang tumutulong sa katulad nilang napapabayaan ng gobyerno. So parang naniwala din ako kasi hindi nga naabot ng gobyerno. Tapos ang ano pa doon is yung militarisasyon na sinusunog ang bahay ng mga sundalo. Kinukuha yung kanilang mga ari-arian, yung mga kambing, yung mga iniihaw ng mga sundalo dati. So parang yung mas lalong nakapag-utyok sa akin na tama pala itong sinasabi ng NPA. Sila pala ang tama, mali pala ang gobyerno. May time ba na nasaksihan mo na nangyayari yung pangyayari na sinabi mo na yung mga sundalo ng araw ay sisinunod o Nung nag-operation ng 30IB doon sa Mahagse, San Luis noon na lumabas, umalis yung mga tao sa barangay. Kasi naiipit sila sa labanan. So naman nila bumaba sila sa poblasyon. So wala namang, ang iba tumira na sa gubat, yung hindi nakikita ng kasi lahat na noon parang sinuma na ng sundalo lahat ng residente ng barangay na yun is NPA. Yan yung panahon yata ni Cory Aquino, Fidel Ramos yata yun. Anong mga taon nangyari? Mga 1990 to 1992. So anong sunod na pangyayari mo nasa agusan ka? Nakipagsimpat ka na sa mga madre na support sa So ang ginawa namin doon is humingi kami ng financial aid sa labas. Kasi meron naman kaming reason kasi paano namin pakakainin itong isang barangay na ang mga tatlong barangay na mga lumad. So binigyan naman kami ng tulong ng taga-ibang bansa. Na sa aking lingid pala sa aking kaalaman is yung 60% na nakukuha namin pera is napupunta sa NPA. Tsaka yung 40% lang yung napupunta sa lumad. Oo. Lingid sa aking kaalaman yun kasi hindi naman lahat ng mga nangyayari sa kanila. Sila sabi sa akin. Yun lang yung nakikita ko. So, nung na-discovery ko yung mga pangyayaring yun, parang unti-unting, parang may mga katanungan na sa isipan ko, pero hindi ko lang masabi. Ano ba talaga yung purpose ko, bakit ako nandito? Para ba mas lalong mas lalo bang ipariwara ko yung mga tao sa maling paniniwala or bahala magkamali ako sa aking desisyon pero tama naman ako. Kasi ganoon din sa pagmamadre kasi hindi naman lahat sinasabi sa iyo kung ano yung nasa taas Kung ano lang nakikita mo, kung ano yung inutos sa iyo, yun din ang susundin ko. So, natatasan ako mag-organize noon ng mga youth. Pero yung pala is front lang ng mga kasama ko. Para makalikom naman ulit kami ng pera. So, saan galing yung instruction o yung utos sa atas na yung mag-organize? Galing sa aming superior dati. Siguro kilala naman yan ng buong armed forces noon, si Sister Jan Dumaog. Kasi siya talaga yung, malaki ang say niya doon sa, sa kanila. Lalo na sa Front Committee 88. Kasi doon ko nga nasasabi na may madre palang ganito ang pag-iisip.
every time na merong halimbawa merong gustong patayin yung grupo, dinadaan muna sa kanya. Kapag mayroong pinaka-report, idadaan din sa kanya. So alam niya lahat kung anong nangyayari sa paligid. Alam niyo lahat kung sino. Hindi naman ako, hindi ko alam. Siya lang nakakaalam nun. Alam niyo lahat kung sino. Alam niya. Alam niya pala kasi isa naman pala siya sa nasa committee. So, ang hindi lang, wala talaga akong, ano noon, wala akong idea. Unti-unti, siguro nung mga pangalawang taong ko na. Na parang, kumbaga, na talagang nandun ako sa area talaga. So sa time na yun, continue pa rin yung pag-serve mo as a madre? Continue pa rin kaya lang, marami na akong mga katanungan. Parang may nagre-reveal din sa akin, sa kalooban ko. Bakit ganito? Kasi nakikita ko na yung mga financial standing namin. Tapos nakikita ko rin na parang ginagamit lang namin yung lumad organizations o yung mga tao para makalikom ng pera. Yung pera naman pala, doon namin napupunta sa NPA, sa mga baril, sa mga bala, at sa mga pagkain nila. So ang naisip ko, ito ba yung, parang pinagtatawanan kami na ito ba yung values na itinuturo ko sa mga bata na dapat sa atin naman is yung loyalty, yung trust, yung katotohanan. Saan yung katotohanan doon sa mga tinuturo ko? Katotohanan na kasinungalingan. Parang naging contrast na doon sa sinumpaan kong tungkulin. So bilang yung time na yun, ilang taon ka nag-stay sa lugar na Agusan? Sa Agusan. Ilang taon ka nag-stay sa Agusan? Mula 1994 hanggang 1996. So susunod na taon na asang Nung lumabas na ako kasi mag-asawa na nga ako noon, parang na-blacklisted na ako doon sa mga kasama kong madre. Kasi yun ang sinabi nila, kaya daw ako mag-aasawa ng lumad kasi gagamitin ko daw sa sarili kong interest. Kaya daw ako tumiwalag sa grupo kasi ako daw ang mayroong interest. Kasi nakikita ko kasi, kung titignan mo kasi talaga, masyadong mayaman yung lugar. Kasi maraming kahoy, tsaka talagang mayaman siya. So iniisip nila na gagamitin ko yung pagiging affiliate, yung magiging affiliate, syempre ako doon affiliated na. Para sa sarili kong interest. Pero wala namang nangyari, hindi naman ako yumaman doon. So nung natuloy ba yung pag-asawa mo? Natuloy yun nung 1997, doon na ako tumira sa San Luis na talaga, doon sa bundok na dati pinupugaran ng mga NPA. So mas lalong nabuksan yung isip ko sa mga kasinungalingang ginagawa namin noon. Kasi may mga funding agency na nagbibigay na para pabahay sa mga lumad. Hindi na ibibigay. At saka isa ko pang na-discover is ayaw nila ng progress. Ayaw nilang maging progressive yung lugar. Kasi siyempre kapag maayos na yung kalsada, yung tao, talagang yung sasakyan nakakapasok na. So, doon ko nakikita na ano ba itong naitulong ko pala? Ano pala itong nagawa ko nung naging madre ako? It's more on kasinungalingan pala. Nakikita ko na ang NPA pala, ang naidudulot niya pala doon sa mga tao is ginagawa nilang alipin lang. Parang pinitirahan lang nila. Yung parang naging sanggalang nila para hindi sila malapitan ng mga sundalo. Kasi pag nandiyan yung mga tao, hindi man makaporma ang mga sundalo kasi madadali. So nung ano sila nung nakasawa mo? So yun ang pangasawa mo, paano ang katayuan mo sa buwan? Ang pangasawa ko is anak ng Supreme Dato ng Banwaon sa San Luis. Isa silang pamilya na
sumapi lahat sa kabila, sa NPA. In fact, nung nag-aaral ng mga anak niya dito sa Davao Patago kasi hinahanap na sila ng gobyerno noon. So kasi hindi rin nakapag-aral yung naging asawa ko kasi siya ang kasama ng tatay niya noon sa bundok na naging wanted na rin ng mga sundalo. So, yung tatay, yung sabi, yung naging diyan mo is talagang PNPA. Sila yung sila yung pamilya niya. Sila talaga yung nakasabi. Yung naging mister mo, nakasabi. Sila ang naging nakasabi. So, nung nalaman mo, alam mo na talaga na NPA siya ng mga tao. Alam ko na. So, nasa isip mo nun, paano bali ang lalo mo sa buhay mo nung mag-asawa ka na alam mong NPA siya? Alam mo, ang gusto ko lang naman kasi talaga noon, maski na nag-asawa na ako. Gusto ko yung may pagpatuloy pa rin yung pagtulong lalo na sa mga kabataan. Pwede naman akong magturo ng maski yung literacy program lang nila. Kaya lang ayaw na talaga nila sa akin noon. Kasi yun na nga, pangit daw tingnan na ako dating madre nag-asawa ng lumad. Tapos, hindi maganda para sa kanila sa reputasyon ng isang kongregasyon. So tinanggap ko yun. Wala akong naging trabaho for ilang taon. Tapos ang hanap buhay lang namin doon is yung small scale lang na pagturoso. Tsaka yung baging-baging lang. So mahirap din yung transition na from madre sa pag-aasawa. Ang hirap. So, paano nangyari na? Ano naging katayuan mo o posisyon mo nung nagpapangasawa mo na si Actually, yung buong pamilya nila is naging blacklisted sa NPA. Hindi na sinasama sa mga committee meeting, kung ano yung mga plano nila, hindi na rin sinasama. Wala nang parang in-outcast na yung pamilya nila nang dahil lang nag-asawa kami. So ang nangyayari noon, wala kami mapuntahan. Kasi yung mga baril na biyanan ko noon, yung tuwiti nilang parang sa talikuran kinukuha na nila. Yung bang hiramin lang, ng NPA, hiramin lang, tapos na ibabalik. Tapos gumagawa lang sila ng senaryo para talaga mawala kami dun sa organisasyon. So, nung talagang nagtagutom na talaga, wala na kami mapuntahan, nag-decide ang binan ko na sumuko na. Bumalik na talaga sa gobyerno kasi may mga emisaryo naman noon ng mga sundalo na sige, kung napababayaan kayo, di bumaba na kayo. Doon nag-decide ang binan ko 1998. Nag-decide nga bumaba na rin. Mass surrender kami. Oo. Mga 60 katao. Oo. Mga 60 naman na nag-surrender noon sa Patinay, sa Agusan. So, nasubukan mo ba na sumama sa bundok na sa armadong grupo? Papunta-punta lang, pero actually hindi naman talaga ako yung bang sumasama kapag ano. Diba may mga pupuntahan silang, diba may i-raid silang detachment. Alam lang namin kasi bago naman kasi, alam mo kasi mga NPA, bago naman kasi sila magre-raid, parang magpa-practice yan sila eh. Tapos kinisila nila kung ilan yung may iwan, ilan yung tao sa detachment. Tapos kung sa ano lang, talagang maano sila eh, maliksi. Yun lang siguro ang mga na ano ko kasi di-demonstrate naman nila kung paano sila pupunta sa detachment eh. Natatawa nga kung ilan yung magiging wounded nila, sino yung mauuna. Halimbawa, ang pupunta is mga 40 katao, mauuna yung 8. Yun talaga yung pang-front nila na high-powered. Tapos susunod naman yung 8, tapos sa likod yung mga medic na. Bali, parang tatlong ano yun sila, parang ganun yung kanilang ano eh. So yung medic, kapag may nahundi doon, yun yung gagapag-kukunin yung parang yun lang naman ang style na, yun ang trabaho ng medic eh. So hindi pa ako nakasama talaga doon sa ano. Wala kasi hindi naman kami.
So pagsama-sama mo, hindi ba yung ibig sabihin, yung pagsama-sama mo, yung pagsama mo sa mister mo, sa kamo mo nila, ano ang napapansin mong mga taktika na ginagawa nila o yung pinaplanan mo against the military? Ano nila ginagawa sa dati? Katulad sa atin dito, meron silang ano, yung mga intel sila eh. So yung may mga kising-kising sila. Actually, iba dyan may mga mag-aano na dun sa loob. Not knowing kung kamag-anak na nagtatanong, syempre kapag nalalasing, sabi kung anong nangyari sa loob. Isa na yun sa kinuhaan nila ng ano eh. Information. Tapos yung mga ano lang. Basta yung totoong ginagawa din ng mga sundalo. Oo. Diba yung isang ano dyan is yung mag-utos ka ng karamihan kasi sa mga bundok yung mag-utos ng pakuha ng tubig. Napasok sa loob. Wala na, binabantayan kung ilang ano ba, bunkers. Saan ba yung bunkers ng commander. Nakasing na nila yun. Sa may na ano ba? Nakaka-attend ka rin ng mga meeting nila? Oo. Kapag anniversary nila, yung mga plenum-plenum. Sino yung mga commander na kilala mo na sa grupo nila ng araw? Actually, noong Madrid pa ako, ang parang nakikita ko lang na ano talaga, yung si Father Navarro, Frank Navarro, yung sa Surigao noon. Okay, mga kapuso, kapamilya at kapuso. So narinig natin yung testimonya ng isang madre, dating madre, no? Si Maria Rowena Napungahan. So, yun, no? Aware tayo mga magulang, lalo na kung mayroon tayong mga anak na nag-aaral. Saka yung mga, kasi magaling sila mangumbinsi, no? Mangilad, no? Bisit sa mga tao. So, tapos makita natin, no? Nasabi niya pa na ang kanilang head, no? Si Sister Jan Dumaog, isang Madre Superiora. Usually, nandyan sa mag-search kayo sa Google, nandun yung pangalan niya. Isang Madre Superiora na naging supporter ng CPP-NPA-NDF, no? So, nabanggit pa nga ni Sister Maria Rowena na yung mga may papatayin sila, di ba yung na-explain na natin sa kanila na yung mga yung babag, no, yung hadlang sa kilusan, papatayin nila. So kung mayroon silang papatayin, saan sila magpapaalam? Doon sa Madre, yung sa Madre Superiora kay Sister Jan Dumaog, no? So yun yung tinatawag na kanggaro, no, sa sangay sa partido sa lokalidad sa mga komunista. So yun, maliwanag na nabanggit din niya si Father Navarro, no. Yung usually si Father Navarro namatay yung 1995, no. So 1994 aktibo siya. So pagka 95, ibig sabihin buhay pa si Father Navarro. Nakita niya pa kasi 94 siya kumilos sa doon sa Kilusan Tapos 95 namatay si Father Navarro sa enkwentro doon sa sa ating mga test mission ng Scout Ranger. So nakita natin na pare din yun si Father Navarro. Kaya nga dito sa komunista, sa CPP and PNDF, no, walang na sasabihin mo na kasi may mga simbahan iba na wala kami diyan kasi ganito ang simbahan namin. Hindi, lahat 'yan na napasukan, no? Kasi pagka nandiyan na hindi na tayo makapalag kasi siyempre under control na nila tayo. So kaya nga isa sa layunin natin na magpakabana tayo
para at least ma-minimize yung mga ma-recruit nila kasi kawawa naman nagpapaaral tayo sa ating mga anak. Tingnan mo, madre na madre. Tapos na nakuha sa kabila ang suporta. Tapos makita din natin na nabanggit din niya na kumukuha sila ng support sa ibang bansa. Yun yung nabanggit ko rin, di ba, nung sa yung sa CERNET sa Cebu, yung Visayas doon kumukuha ng suporta sa CERNET, yung CERNET naman kumukuha ng suporta sa ibang bansa, sa Europe yung actually. So yun nga dapat kailangan malaman natin yung mga ganyan para at least kung mayroon tayong mga anak, aware tayo, maging tayo, maging tayo, na dapat tanungin natin kung mayroon silang mga kilos, lalo na kung magkaroon ng educational tour sa bundok pa, yung nabanggit ko, kasi marami ng mga kabataan na nailad, na nakuha ng simpatya sa kabila. Yun, huli na nang malaman nila, di na sila maka-atras kasi yun na nga, nasa kabila na pala sila. So yun, Sunod, yun naman yung sunod naman natin nabigyan ng ipapaambit ko sa inyo, share ko sa inyo sa sunod, yung kay Kwan yung video clip naman ni dating General Victor Corpus, para malaman talaga natin kung ano ba talaga ang nangyayari sa ating gobyerno, kasi alam niyo naman kasi yung mga komunista kasi natin nakapasok na sa gobyerno natin, nandiyan nakaupo na sila, kaya minsan mapapansin natin na hindi tawag nito, yung dapat alamin natin kung sino mga komunista na nakaupo sa gobyerno, kasi kaya nga may sinasabi sila mga red-tagging Kaya isa sa hinihikayat ko sa inyo na makinig sa isiminay nila Ka-Eric, kasi sila Ka-Eric, sila talaga yung sa Central Committee ng CPP, NPA, NDF. So marami tayong matutunan sa kanila, at para na rin magiging aware tayo para sa ating kabataan. Okay? Shout out muna tayo, di pa tayo magtapos. Shout out muna tayo sa dyan sa 302 Brigade, sa nakabase sa Tanhay Negros Oriental, sa butihing magiting na commander ng 302 Brigade, 302nd Infantry Brigade, si Brigadier General Joey E. Escanilla, Brigade Commander. Tapos si Deputy Brigade Commander, si Colonel Leroy Is Danton, ang kanilang executive officer na si Lieutenant Colonel Brian Bagaipo, siguro taga Bohol ni si Colonel Bagaipo, taga-Hagna siguro ni. Okay, at saka si Major GCR Batiller, ang kanilang CMO officer, Civil Military Operation Officer, I-7, si Major GCR Batiller, siguro ito taga Banisilan Batiller, kasi marami akong nasama ng Batiller dati, taga Banisilan, Lanao, Banisilan, Tabato. Captain Cleven P. De La Torre, kanilang Operation Officer, IS-3. Captain Francis F. Hernais, ang kanilang Logistic Officer, IS-4 nila. First Lieutenant Valerie M. Salvino, ang kanilang Personnel Officer, IS-1. At saka ang magiting nating Sub-Sergeant GB Cabando, at kanilang Chief CMO Officer, non-commissioned officer, NCO, ng 3rd 302 Infantry Brigade. At saka shout out din ating 10th Infantry Division, Philippine Army, na nakabase sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro. So sa Davao de Oro, grabe ang kuwan sa may Mako, yung sa Barangay Masara. At saka yung sa Mawab na kalsada na
giniba ng nagiba nung nakaraang linggo na ulan, gabing nagiba talaga yung nagdiditor yung mga papuntang Butuan, nagdiditor sa Bako at saka sa sa tawag dito, sa New Corelia, no? Kasi di na madaanan yung Maharlika Highway sa Mawab. So, ewan ko kung natapos na ngayon. So, shout out din sa ating mga kasamahan sa lay liturgical minister dyan sa parokya ni San Isidro Labrador sa Tabuan, Garcia Hernandez, no? Sa lahat nating mga kasamahan dyan na lay minister o sa mga Divine Mercy, tanan nga parokyano din na sa tuwa sa Bohol o diri sad sa General Santos City ang deliverance team under ni headed by Brad Fred sa Kalingan, under sa supervision ni Reverend Father Darwin Gitgano, no? Shout out sa tanan ni Bob Rico na team partner dito sa shout out sa tanan og karon mag-ampo ta, no? Dasal muna tayo para magtapos naman tayo sa ating pagpaambit ngayon na araw, no? First Sunday of Lenten, first Sunday of Lent. So, okay, magdasal tayo. Ang kadalanan. Sabi na ating limao. Ano ba yung ating dasal? Kami outside tol dan sa Batangas hindi halos at ating malinoy start at sana